So yung nakikita natin ngayon, ikaw yan. Sino yung hihila yung naka-blue? Pulis yun? Ayun po yung dating pulis. Yung dating pulis? Opo. Ikaw yan. Anong ginagawa? Binugulpi ka na? Nakahiga ka na? Sino yung mga nanggugulpi ron? Yun pong asawa niya, tapos yun pong dumating, yun pong anak niya. Bakit maraming nakatingin lang at walang ginawa? Kasi po, yun pong asawa niya, pinabantaan din po yung, sige, pag tumulong kayo, idadamay namin kayo dito, sabi niya. Ito ba dahil lamang sa utang? Opo. Yun pong kinakasama ko, sir. Okay. Siya po yung nagkautang dun kay dating pulis. Okay, kay dating Opo. pulis. Tapos ikaw bineltahan nitong dating pulis. Opo. Hindi mo naman utang yun. Dahil mahina ka, dahil babae ka, hindi niya kaya yung lalaking kinakasama mo, kaya ikaw ang pinagdiskitahan, ganun ba? Right then and there, nakita, fresh pa yung mga pasama, walang ginawa yung polis. Di ba sila nagbigay ng yung investigator ng babaeng polis? Kasi violence against women eh. Wala, may tatamaan dito sa akin. Tanong, tama bang ginawa mo? Mali. May mali rin po, sir. Mali, maling-mali. Bakit mo nilagay ang batas sa kamay mo? Pambihira naman to. Mahilig ka pa sa UFC? Sir, yung babae na yan, sir. Larga! Lumapit po ako sa bitag para po ireklamo itong dating pulis at ang kanya pong pamilya na kapitbahay po namin dahil po sa ginawa po nilang pambubugbog sa akin noong October 31, 2024. Ang buong akala po kasi nitong dating pulis na yun pong pera na inuutang po nung kinakasama ko sa kanya noon ay napupunta po sa akin. Kaya po nung nakita niya po ako nung araw na yun, ako po yung pinagbuntungan niya ng init ng ulo niya. Lalo na po, lasing po siya nung araw na yun. Walang humpay na suntok po yung ginawa niya sa akin na pagtadyak hanggang sa umabot po yun ng halos 6 na minuto yung tinagal po nung pambubugbog po nila sa akin. Hindi po biro yung trauma na inabot ko sa ginawa po nila kasi po nung pong mga oras na yon, hindi ko rin po lubos akalain na nakaya ko po yung pambubugbog na ginawa nila sa akin kasi po halos nawalan na po ako nung hininga kasi po nakadagan po siya sa akin dito. Tapos tinitreat niya po talaga ako na papatayin na kita ngayon. Sabi niya po gano'n. Sana po mabigyan ng hustisya po yung ginawa po sa akin. Hindi po kasi makatao yung ginawa nila sa akin na pambubugbog. FYI, simula noon hanggang ngayon, hanggang sa susunod na henerasyon, ganito po ang hashtag ipapitag mo. Ganito po yung aming persona at yung brand po namin sa bitag. Di po namin ini-invento at magsusumikap kami i-package yung sarili po namin dahil yun na pong persona ng bitag. Tagapagtanggol. Kontra doon sa mga taong nananakit, nambubogbog, nangaabuso, nanloloko, nagpapabaya. Lahat po yan. Kaya ho, may hashtag ipapitag mo. Lagi po, nakadikit po yung pangalan ni Ben Bitag Tulfo. Kaya kasama po natin ngayon sa studio, nagre-reklamo si Cristel Campbell. Magandang umaga si Cristel. Alright, nakita ko yung mga pinamumong pambubugbog sa'yo. Mabuti nga ka mo at nakayanan mo. Sabi mo, ano? Gusto lang tanungin sa'yo, ito ba'y dahil lamang sa utang? Opo. Yun ang bugbog sa'yo, yung dating pulis. Opo. Nagkautang ka roon sa kanyang kinakasama. Hindi po. Paano dito? Yun pong kinakasama ko, sir. Okay. Siya po yung nagkautang dun kay dating pulis. Okay, kay dating Opo. pulis. Tapos ikaw bineltahan nitong dating pulis. Opo. Okay. Ba't ganun? Hindi mo naman utang yun. Oo nga po. Dahil mahina ka, dahil babae ka, hindi niya kaya yung lalaking kinakasama mo, kaya ikaw ang pinagdiskitahan, ganun ba? Hindi po, kasi po hindi niya po nakikita yung kinakasama ko. Dahil di niya makita, kaya dapat palutangin yan, Opo. kaya ikaw ang binugbog niya. Ganun nga po. Gusto niyang palutangin yung kinakasama mo na may utang, ikaw ngayon ang magbayad. So yung nakikita natin ngayon, ikaw yan. Sino yung hihila yung naka-blue? Pulis yun? Ayun po yung dating pulis. Yung dating pulis? Opo. Ikaw yan. Anong ginagawa? Binugulpi ka na? Nakahiga ka na? So, nakatingin, sino naman tong babaeng, sino yung mga nanggugulpi ron? Yun pong asawa niya, tapos yun pong dumating, yun pong anak niya. Anak niya yun, Opo. yung naka-blue t-shirt. Opo, yung... Bakit maraming nakatingin lang at walang ginawa? Kasi po, yun pong asawa niya, binabantaan din po yung, sige, pag tumulong kayo, idadamay namin kayo dito, sabi niya. Sabi po nung asawa niya. So, kaya walang tumulong at nakatingin lang lahat. Opo. Alam niyo mga boss, sa ganitong klaseng kaugalian, may kasabihan po tayo, evil triumphs when good men do nothing. Mananaig po yung sinasabing kasamaan at magsisiga-sigaan ng sinuman kapag walang mabubuting taong gagawa ng kabutihan, patigilin,
rumisponde o tumawag man lang ng pulis na hindi tama ang mga gawaing hindi tama. Kapag kayo tumahimik lamang at pinabayaan ninyo dahil sa takot, kinonsintin nyo ang taong gumawa ng kasamaan. Hinapak ka sa loob ng bahay mo, sa labas ng bahay mo, saan yan? Sa harap po ng tindahan. Sa harap ng tindahan. Ikaw na, pinagtulungan ka na. Ikaw na yan, nandiyan ka na. Pati yung naka-blue na t-shirt, anak niya. Yung pulis ngayon, yan. So, kinakaladkad ka, nakahiga ka na. So, ang nangbubugbog sa'yo naka-t-shirt na pulis ba yan? Or yung dating pulis yan? Opo, yung dating nakahiga pulis. ka na, binubugbog ka pa? So, ikaw yan. Opo. Pagkatapos siya yung una. Nahubaran ko po siya. Okay, ngayon, yan na. So, ngayon, dumating yung isa, bugbog ulit, naka-t-shirt na lalaki. Pinagtulungan ka na. Itong pulang babae, nakapula, na pumapalakpak, gumaganon. Anong ginagawa niya? Yung po yung asawa nung dating pulis. Yung gano'n sinasabi niya, sige, tapos may gustong umawat, ayaw, tinasabi niya, huwag kayong lumapit, makakasama kayo. Opo. Kaya walang gustong tumulong. Tapos may hawak pa siya na parang kahoy na yun. Ano yun? Upuan po na tinabi niya po, parang hindi ko rin po alam kung bakit niya po tinabi. So, okay. So, paano natigil? So, may dumating na babaeng ngayon, parang tinulak ng babaeng nakapula, itong kasawa. Gustong tumulong kasi nakikita niya, babae ka, pagkatas lalaki, bumubugbog sa'yo. Nakita ba ng barangay ito? Lumapit ba kayo sa barangay? Hindi po. Nung po kasing after kong mabugbog... Hindi, okay. Nag-imbestiga naman barangay? Wala din po. Wala kayong nilapit nito sa barangay? Wala po. So, lumapit ka diretso sa amin? Sa police station po. Sa police station. Yan gusto ko. Okay, good. May tatamaan dito sa akin ngayon. So, lumapit ka sa police station, tama? Opo. Anong stasyon ng police? Guagua Police Station po. Substation or headquarters? Hindi ko. Basta't police ka. Nung dumating ka sa police station para sabihin yan, may nabugbog ka, bugbog sarado ka, anong sinabi ng police ng yung nag-iimbestiga habang ikay nagsusumbong? Pinaliwanag po sa akin na nakadepende daw po sa medical legal yung magiging... Alright. Pero nakikita niya na, bugbog sarado ka, nakadepende pa sa medical legal. Hindi man lang siya nag-imbestiga at ikay ibinigay doon sa sinasabing violence against women. Women's desk. Wala Mistake number 1 yun. Kung ikay lumapit sa police, this is no longer a domestic problem. Kung nakikinig ngayon sa atin yung Chief Guagua Police Station, makinig ka, Lieutenant Colonel Arnold Montesa, at hindi ka namin tinutulungan, at kung sino man nakikinig ngayon, there better be, mga police station, makinig kayo, pag ang isang citizen lumapit sa inyo, at nakita nyo na bugbog sarado, hindi na ito pang-barangay, hindi nyo pwedeng sabihin, ay kumuha ka ng medical legal, may responde na kayo right from the start, because may nangyaring krimen, which is basically, ang crime na yon is physical injury. It's no longer a job ng barangay. Kung maaari, right away mag-iimbestiga and give an investigator, na yung investigator, women's desk. Kasi violence against women na yan. Hindi ito domestic sa loob ng pamamahay. Hindi mo kakilala sa labas kay binugbog, pinagtulungan ka ng dating pulis at anak nito habang yung kanyang misis nakatingin lang at kung sino man ang aawat, sinasabi, huwag kayo makikialam, masasama kayo. Tama? Opo. So, sa parting to, gusto ko lang linawin sa iyo, you're coming into us kasi lumapit ka na sa pulis at walang nangyari at sinabi, yung kaso mo, depende roon sa sinasabing medical legal. Yung bang araw na yon, nung binugbog ka at pumunta ko sa polis? Opo. Right then and there, nakita, fresh pa yung mga pasamo. Walang ginawa yung polis? Wala. Hindi ba sila nagbigay ng women's, yung investigator ng babaeng polis? Kasi violence against women na yun. Wala. Okay. Bago muna yan, sa linya ng telepono, gusto natin muna ito. Batas to, pag pinag-uusapan natin. Si Attorney Batas Mauricio, para maintindihan po natin dito. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga. Happy New Year 2025. Let's just begin by putting it in the proper perspective. Pag ang isang babae binugbog sa labas ng pamamahay, kahit sa loob ng pamamahay, sino man ang bubugbog, physical injury na yan, di na yan po pwedeng sabihin domestic problem within sa household kasi may pananakit na crime na yan. Tama ba? Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo. At maliwanag po yung pagkakalabas sa video. Hindi na lamang po ito ordinaryong pananakit, kundi ang layunin, Ginoong Ben Tulfo, pinsalain po ng matindi yung pong binubugbog na babae. Yung pong isang bahagi nun na ipinapakita po ninyo sa ipabitag mo, abay, nakahiga na po
po yung babae, Tama. binubugbog pa rin ng pulis. Pagkatapos pinatungan pa ng katawan, papatayin po ng dating pulis yan, Ginoong Ben Tulfo. Nakitulungan na Kaya rin yung po yan. anak. May umaawat at ayaw nilang paawat kasi kung may aawat, makikinig, makikialam, tinakot pa, may intimidation. Iyon ang matindi po riyan. So maliwanag po talaga, hindi na lamang po saktan, kundi ang layunin, abay talagang bigyan na ng permanenteng pinsala o di kaya patayin. So ang kaso po riyan, hindi na po physical injuries. Maaari pong yan ay frustrated homicide, attempted homicide, o di kaya dahil po makikita natin pinagtulungan. Meron po yung tinatawag na abuse of superior strength. Ibig sabihin, pinagtulungan, lalo na ng mga ganitong kalalakihan, ang isang kaawa-awang babaeng wala namang lakas upang lumaban. Yan po ang tinatawag sa Artikulo 12 na aggravating circumstance ng Revised Penal Code. At dahil po aggravating, yung pong ordinaryong homicide, nagiging murder po yan pag natuluyang namatay. Pero dahil hindi po namatay, hindi dahil sa kagagawan, sa pagtigil nitong mga taong nambubugbog, yan po ay maaring attempted at frustrated either homicide o murder. At hindi na po kailangan ng barangay dyan. Actually, hindi na po kailangan ng pulis dyan, Ginoong Ben Tulfo. Okay, ganito. So therefore, pwede natin sum up: grave aggression, grave oppression, grave intimidation. Tama po yun. Kasama po lahat yan dahil elemento po yan ng murder. Qualifying circumstances po ang tawag niya. Dahil napakatindi po nung ginawang pagsalakay, napakatindi nung ginawang pananakot, at napakatindi po talaga, batay po sa inyong ipinapakitang video, yung pambubugbog. Layunin po talaga. Sabi, iliquid na yung babaeng kaawa-awa. Ginoong Ben Tulfo. Okay. Ngayon, attorney, kaya ako sinasabi sa iyo to para maintindihan ni Juan de la Cruz. Dito, hindi tayo gumagawa ng story. We're not trying to repackage yourself since 2022 up to the present. Ganito na talaga ang bitag. Simula noon, ngayon, at sa susunod na henerasyon, we never stop. We're not even public servant. We are doing it as a community's brand of service na pagtulong. Ngayon, ang ginagawa natin dito at this point to educate the people, to inform them yung mga bagay na kapareho nitong kasamaan. May naniniwala ako dun sa Biblia na rin. Evil triumphs when good men do nothing. Lumapit siya sa pulis at ang sinabi ng pulis, depende na yan sa medical legal mo. What the stupidity. Katangahan na para sabihin ng police and investigator. What do you think of that? Well, that's criminal stupidity. Grave negligence. Grave negligence at grave abuse of power as a police enforcement officer. Ginoong Ben Tulfo. Pinabayaan ng... kasi the very same day, wala pang 24 hours, pwede silang gumawa ng hot pursuit to investigate dito sa ginagawa. Tama ba? Tama po kayo. Lalo niyan, meron pong ebidensya sa video. Yes. Talaga naman pong nagpabaya po yan. Siguro kabaro po nila dati yan. Kakilala natin. Siguro. Gawan ng paraan yan. Doon pa lamang po sa Philippine National Police Academy. Maturuan na po sila. I-require po natin ang kanilang mga nagtuturo doon na ituro ang rudiments of police investigation. The basic requirements para po magkaroon talaga sinserong kaalaman ng ating mga magiging pulis. Kayo po ang magiging pag-asa dyan, Ginoong Ben Tulfo, sa pagpasok ng mga panibagong batas. Nandiyan na po yung batas, pero kailangan pong linangin ng husto upang magkaroon talaga ng panlaban kontra abuso ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat at binigyan natin ng sinasabing informational, educational na mga bagay na dapat malaman ng tao sa isang komunidad, mga totoong tao, totoong sumbong, totoong mga, ito naman ay mga hamon sa kanila, sa totoong lipunan natin. Hindi natin gawa-gawa to. Pareho ng iba dyan, gumagawa-gawa naman kanilang mga pinagsasabi na kung totoosin, hindi naman totoo. Authentic lahat yung ginagawa natin dito, attorney. Sa linya ng telepono naman, Chief ng Guagua Police Station, si Police Lieutenant Colonel Arnold Montesa. At gusto ko lang kausapin ngayon, Arnold, Colonel Montesa, magandang umaga po sa inyo, sir. I think we need to investigate dito. I don't know exactly. Kailangan naman siguro pumasok sa piskalya to. Whether, hindi na to siguro fresh, but then again, pinakita na po natin. We have a video here, balik ulit natin yung video, na nakikita natin yung isang dating police. Dahil lamang sa utang, hindi niya mahanap itong kinakasama nitong biktima. Ginulpi nila. Dung dumating sa inyo, pasapasa mo ka. Bakit ganun po ang sinasabi raw ng complainant sa amin na parang sa halip na ipakita, mabuti nga ka mo na survive niya yung pambubugbog sa lahat ng parte ng katawan niya, suntok talaga ng mga dinapit niya. Tama po ba, sir, ang isang gawain ng isang kasamahan nating pulis na parang instead of acting immediately and then assign an investigator sa women's desk ng violence against women and handle this and even going after
looking for the suspect to be investigated, which we call hot pursuit, and then doon mismo sa presinto. Kung ginawa po to na hindi siguro lalapit sa amin tong biktima. For the information of everybody, 2 weeks pa lang po ako ngayon dito, sir. Yes, sir. Ang pagkakaalam ko po, nangyari po yan last October 31. Yes, sir. At nung time na po yun, wala pa po ako dito. At ngayon po, nandito na po ako. Nagpapasalamat nga po ako na akin pong napag-alaman ngayon lang din na may nangyari po palang ganyan. So ngayon po, ang gagawin namin, mag-iimbestiga po talaga tayo tungkol sa nangyari. At pupuntahan ko mismo, actually katatapos po ang conference namin, pupuntahan ko po ngayon yung complainant, sir, para malaman po kung ano po talaga totoong nangyari at saka yung mga ibang circumstances po. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong pagkilos. Alam ko naman po, hindi nyo yung toka ng panahon na yun. I'm not trying to find any fault from you. All I'm doing is just to investigate and then bring this matter to you. Kung anong nakikita nyo, sir, base doon sa mga videos na yan, which we call frustrated homicide po to, yung kaso. And at the same time, pwede naman po, kahit October pa nangyari yan. It could be filed after the investigation and let their women's desk handle this. Bahala na po yung prosecutor, yung piskalya, to file this in court and then possibly, baka pwede siya makakuha ng arrest warrant po rito. Depende po sa pag-iimbestiga ng pulis po natin. Mahawak lang po to ng tama para nang sa ganun hindi po matabla. Yun lang po ang aking gusto mangyari, sir. I know that you're new and congratulations naman sa inyo. At nakikita ko naman ng yung standard po ninyo na intindihan niyo po na para may sympathy po kayo sa biktima. And I want to see that sa lahat ng mga pulis na kapareho nyo. Thank you, sir. Police Lieutenant Colonel Montesa. And we'll be working with you kasama pang mga investigators po namin. Thank you so much. So, ganito lang gagawin natin. Makakakuha ka rito ng hustisya ang kinakailangan mo. Tamang pag-iimbestiga. Maaaring nangyari noong October ito, pero di ibig sabihin, paso na yan. No, may video tayo rito. May karapatan ka magreklamo at magkarapatan na magsampa ng kaso. Pero bago ka magsampa ng kaso, ayoko ng direct filing. Kinakailangan muna papasok dito yung women's desk. Ang women's desk dito, which is what we call violence against women and children. Protektado mga kababaihan, karahasan sa kababaihan to. So dapat ang pananakit sa iyo ay mag-iimbestiga babae. Tsaka kukunin lahat yung video niyan. Tapos ipatawag yung nambugbog sa iyo. Una, sa utang to. Wala kang kinalaman. Wala kang issue rito. Issue to ng kinakasama mo. Kahit naman mister mo yun eh. Bakit ikaw ang pagbubuntunan ng galit? Bakit ikaw ang bubugbugin? Tanong ko sa iyo, bakit ba nangyari ito? Ano ba nangyari? Nagtatago ba ang kinakasama mo? Ako naman gusto ko lang malaman. Opo. Nung po kasing, nung pong nangungutang po yung kinakasama ko, sir, maayos naman po yung transaction nila. Tapos nung pong last May po, doon na po nag-umpisa yung hindi na po nakakapagbayad yung kinakasama ko sa Ano bang trabaho ng kinakasama mo? Wala po. Nangutang siya nang wala siyang trabaho? Opo. So ikaw magbabayad noon? Hindi. May trabaho ka ba? Wala po. Pareho kayo walang trabaho? Wala po. Opo. Bakit siya nangutang? Nag-online gaming po siya kumbaga nagsusugal po siya online. Naku, patay. Aware naman po si ex-police na yung inuutang po nung kinakasama ko, napupunta po dun sa sugal po. Ngayon po, nung pong nagka-problema na po sila, nung pong nagka-problema na sila, sir, umalis na muna po yung kinakasama ko. Nagtago? Parang umiwas? Opo, umiwas na muna po. Tapos po, dumating po sa bahay namin si Sir, si ex-police po. Opo. Umakyat po siya sa kwarto namin. Tapos po, bigla na lang po siya nagbanta na ibalik niyo yung pera ko. Pagpapatayin ko na lang kayo dito po. Dahil sa online gaming? Dahil po dun sa nautang sa kanya. Yan ang bagay na hindi natin nakikita. Pero okay, sige. Yung inarereklamong pulis, Renato Paredes. Yung dating pulis. Magandang umaga sa iyo, Renato. So, anong nangyari dito? Bakit nakikita ka ng bubugbog ka? Alam mo bang mag-iimbestiga ngayon yung pinaka-head ng Chief of Police? Ano ba nangyari dito? Ganito po yun, sir. Paliwanag po ako, sir. Okay. Sa iklian mo lang, dahil kulang tayo sa oras. Sa bandang dulong paliwanag mo, tatanong ko sa iyo, tama bang ginawa mo? Hindi, sandali muna. Alam ko naman, magpapaliwanag ka. Bibigyan kita ng pagkakataon ng paliwanag. Pero tanong ko sa iyo, dahil nakita namin video. Tanong, tama bang ginawa mo? Mali. May mali rin po, sir. Mali. Maling-mali. Hindi may mali. Maling-mali ka. Okay? Sige, paliwanag. Ganito po yan, sir. Sir, yung mag-asawa na yan, sir, in-scam po ako ng pera.
Okay, in-scam ka ng pera. Sabihin na natin ang scam sila ng pera. Yung pamamaraan mo, tama ba? Hindi, sir. Okay, sige. Hindi, sabihin na natin scammer sila. Tama? Opo. Okay, meron naman tayong hukuman. May mga pulis naman tayo para arestuhin sila, para sampan sila ng kaso ng estafa. Tama? Sir. Actually, Ngayon tanong, bakit mo nilagay ang batas sa kamay mo? ganito po yan, sir. Hindi. Bakit mo nilagay ang batas sa kamay mo? Alam ko, ganito yan. Oo, ganito yan. Bakit mo binagay? Binugbog mo, nakahiga na yung tao, pakita natin yung video, habang nandyan, habang binubugbog mo, sinusuntok mo na, parang pambihira naman to. Mahilig ka pa sa UFC? Sir, lagi po akong pinuprovoke ng babae. Hindi, sandali. Kahit na pinuprovoke ka, babae yan eh. Yung anak ko po, sir, pinagmumura niya po. Hindi, sandali muna. Kahit na minumura ng babaeng anak mo, tama pa rin bang ginagawa mo? Ganito, Renato, ano? Paredes, makinig ka. Opo. Kahit na anong paliwanag mo, mali ka pa rin. Checkmate ka rito eh. Umamin ka ng pagkakamali mo at baguhin mo, may batas tayo. Dati kang pulis, hindi ba? Opo, sir. Ba't mo nilagay ang batas sa kamay mo? Sir, Nagpapaliwanag ka. Ang gusto kong marinig, boss, sorry, makinig ka. Ang gusto kong marinig sa'yo, boss, sorry po. Uminit lang ang ulo ko, hindi ko ma-control, may anger management ako. Nagbabanta ako dahil desperado na akong makolekta yung pera ko. Yan ang gusto mo sabihin. Lahat na sinasabi mo sa akin, epekto ng problema. Dahilan ng problema, lintik yung pautang mo, nagpapautang ka sa mga sugarol. At pagkatapos, kinukonsinti mo yung mga tao magsugal. Sir, hindi po ako nagpapautang. Sige, ganito na lang. Alam mo, Renato, mga tuwiran ka, may batas tayo. Hindi ka aayunan ng hukuman natin sa ginawa mo. May kalalagyan ka. Ihanda mo sarili mo, mag-iimbestiga sa Chief of Police at gusto kong makita ang sitwasyon. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo, mali ang ginawa mo. Sinusuntok mo, babae, yan ang kaya mo. Lintik, umayos ka nga. Sige, larga! Larga! Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Ayusin ka namin. Nangangatuwiran pa si Koloko eh. Higit sa sumbungan. Imbestigahan. At anumang reklamo, hindi po pwedeng siga-siga dito sa akin. Bawal ang ob-ob na katuwiran. Pag mali ka at may batas tayo yan, at ang batas hindi po pwede maging bulag, alagay isang pambansang sumbungan. May tatak. Sige baka mo. Lalagpasan ko, hihigitan ko. Pero hindi ob-ob. Nasa katuwiran. Tulong at serbisyo. Tatak, bitag. Ilalabang ka. Hindi ka namin iiwan. Ako, si Ben Bitag Tulfo. Ito yung hashtag ipabitag mo.